isa. Pinapatay ang may pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda pa yung modernization na may mamamatay. At saka kayo ay mabubuhay. Tama yon si Sir Rafi Idol Tolpo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ay binigay sa mga malapit lang sa kanila. Mayroon tayong kooperatiba doon, taga-ari ng Cebu Peoples, taga Cebu. Pumunta sa Bacolod, siya yung nag-operate ng ruta kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Ang mga operators dyan, na problema na ngayon kasi tinitake over ng Cebu Peoples at mga hindi operator, yung mga kooperatiba nila. Yung mga operator nila, wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bacolod? That matter has already been raised by the Committee of Transportation. Ano pong result ng investigation niyo po, sir? Within the 24 hours, nasa mesa ng hunan niyo yung question. Narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang Bacolod ngayon is 50%, hindi consolidated. Mapawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami, na hindi consolidated? Walang trangkisa, patuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirinyo paano ang mga pamilya namin. So ngayon, patuloy kaming sinapsychological threat ni DOTR at LTFRB na hulihin kami dahil kulurong yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi na pilitan lang yun ng consolidation, pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nagkabilipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate, hanggang ngayon walang dividendo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nagrally. Sabi nyo, government sa benefits, wala. So paano kami sasabay sa modernization ninyo? Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Nagpunta po kami sa Bacolod, that was 2 months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung sanggunian po at saka mga local officials ng Puro opisyal, bakit wala yung sa ground? Yung mga maapektong mga jeepney drivers. Bakit yung mga opisyal? Yan nga sinasabi niya, nagkukulaybans daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron dun sa ground kayo kinukonsulta din. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay itong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. Dinideadline kami ng dinideadline. Mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Kim. Tapos sasabihin ninyo, makikisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ako kami nagpo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe. Dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao, sandali lang pero hindi rin pinansin. Kung titingnan niyo yung litrato ng Philippine National Standard